Bagamat positibo ang datos ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, patuloy pa rin ang paghahanap ng trabaho ng mga Pilipino. Ilang job seekers ang naghayag ng kanilang karanasan kaugnay nito. May report si Denise Osorio. Sa magandang takbo ng ekonomiya, marami pa rin sa ating mga kababayan ang naghahangad na makahanap ng mas maayos na trabaho. Gaya na lamang ng 18 anyos na si Althea May. Senior high school graduate siya. Determinado si Althea May na makakuha ng maayos na trabaho. Pero aminado siyang hindi ito madali, lalo na kung experience ang hanap ng employers. If ever po na makakapasok po ng cashier, then go ko na po. If ever man po na hindi po makapasok, hanap po ulit ng iba. Minsan po kailangan pag maghanap ka ng trabaho, dapat may experience ka. Since po ako, parang ang applyin ko po ngayon, second experience ko pa lang po. So mahirap po talaga. Naglalakas loob naman na muling pumasok sa workforce si Amorlito Doquila. 54 anyos na siya at dating shipping engineer. Hindi pa siya retirado pero hindi na siya pwedeng bumalik sa dagat. Kaya ngayon, land-based job muna ang hanap niya sa Maynila. Meron po kami ng tinatawag na age limit. So kagaya sa akin, mga 6 years to go na, magiging senior na ako. So wala pa naman akong sakit at gusto ko pang magtrabaho. Ang nakikita namin sa aming mga may edad na, napapansin namin na ang nangyayari dito, ang gusto nila yung mga bata-bata pa dahil pakinabangan pa nilang gusto. Para naman sa 34 na taong si Joey Cabentoy, masaya man siya sa trabaho niya ngayon, gusto naman niyang mag-level up ang kanyang career, lalo na't 4 na taon na siyang messenger. Someday kung maghahanap man ako ng ibang work, mas level up na siguro kumpara sa ngayon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malinaw sa datos na lumalakas ang merkado ng trabaho sa Pilipinas. Sa pinakahuling labor force survey, nasa 48.67 million na Pilipino ang may trabaho ngayong April 2025. Mas mataas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Nasa 95.9% naman ang employment rate, habang ang unemployment rate ay nasa 4.1%, katumbas ng 2.06 million na Pilipino na kasalukuyang naghahanap pa ng trabaho. Ang story dito sa April 2025 versus April 2024 para matanggal natin yung seasonality factors. So the increase, we are reaching that point wherein our employment rate is close to 96%, 95.9%. So that is indication, a good indication of yung economic activities. Dagdag pa ng PSA, dumami rin ang bilang ng mga Pilipinong sumabak sa labor force. Mahigit 340,000 ang nadagdag at 317,000 sa kanila ay na-absorb bilang employed. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng employment sa mga edad na 55 pataas. 317,000 sa kanila absorb as employed. Ang isang factor na nakita namin, ang karamihan na ang increase, yung source of increases in terms of age group, ay nasa 55 to 64 years old, nagdagdag ng 213,000 sa employed, at 65 and above, nagdagdag ng 157,000. So ito yung dagdag natin dito sa April 2025. Samantala, bahagyang bumaba sa 63.7% ang labor force participation rate. Pero nananatiling matatag ito sa mahigit 50.74 million active workers. Ang underemployment naman ay nasa 14.6% o 7.09 million Filipinos na naghahanap ng dagdag kita o mas magandang trabaho. Patuloy pa ring pinakamalaki ang kontribusyon ng services sector sa kabuuang employment, kasunod ang agriculture at industry sectors. Nangunguna sa mga subsector ang administrative support, pamahalaan at depensa at agrikultura. Sa mga rehiyon, Cordillera Administrative Region ang may pinakamataas na employment rate, habang Central Visayas ang pinakamababa. Mga lugar na patuloy na tinututukan ng gobyerno para sa mas inclusive na pag-unlad. Bukod pa rito, isa ring magandang balita ang pagbaba sa 10.6% ang kabataang hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho o wala sa training o mas kilala bilang NEET. Patunay na epektibo ang mga programa para sa kabataang Pilipino. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.